Good morning everyone! Hello! A few moments later. Welcome back mga mothers! Ayan, andito na tayo sa bahay at i-assess natin yung ating lakad sa PhilHealth. Good morning everyone! Hello out there! Welcome to my channel! Nandiyan na po si Mother ngayon. May lakad po tayo. Tayo po ay mag-follow up, mag-update sa ating PhilHealth. Ngayong retired na tayo, kailangan na sikasuhin natin to para pag ginamit natin, kung sakali may emergency tayo, ay magagamit natin ng maayos. Hindi po tayo maghahanap pa or tsaka pa lang tayo mag-update kung kailan nag-emergency na. So, kailangan ihanda natin yun. Di ba mga mothers? So, samahan niyo ako at pupunta tayo doon sa PhilHealth office sa Santa Maria, Bulacan. Yung taga Bulacan ako at doon tayo mag-update ngayon. So, samahan niyo ako. Tara! PhilHealth Santa Maria mga mothers. Andito na ako. Medyo naglakad ako eh. So, tara sa loob. Ayan, so check naman po nila kung ano yung mga susulatan po ninyo. Kaya doon sa mga hindi masyadong maalam no, sa pag-fill up nito, igagay naman po kayo. Lahat po ng may check ay inyo pong fill upan. Yan mga mothers, assist na yung ating papers. So pinagsasabi tayo nitong membership form. Siyempre ako yun. Tapos yung husband ko. Kasi i-care off ko na lang siya dahil nag-stop na siya maghulog dahil resign na siya sa company. So pinagsasabit kami ng marriage contract. Ayan mga mothers, marriage contract, and dahil wala siya, so kailangan niya ng authorization letter. Ayan, gumawa siya, dala-dala ko. And of course the aking senior citizens ID. Ayan. So, yan ang nagsasabit natin. Follow up natin ngayon. Nakapila tayo dito, priority lane. Sa tayo. Mga mothers, waiting po tayo. Nakapila po tayo sa priority lane. PhilHealth, Santa Maria, Bulacan. Nandito po tayo mga mothers. Yan, waiting po tayo sa priority lane. Maraming tao. Welcome back mga mothers. Ayan. So, house na ako. Kadarating ko lang. I-assess natin yung ating lakad no, sa PhilHealth. Okay. So, mag-start tayo ulit kung paano nagsimula ito at bakit ko ginawa ito. Okay. So, mga mothers, hello, hi. Lalo-lalo na sa mga magre-retire at retire, no? So, kailangan ayusin din ninyo ito in preparation para sa inyong kalusugan. Just in case may emergency kayo, yung family, or lalo-lalo na syempre ang sarili natin, ano. So, nung nag-retire ako, inayos ko lahat yung aking mga papers, and isa nga ito sa pinagtuunan ko ng pansin ang PhilHealth, no. So, nagamit ito ng matagal, no, lalo na nung nanganganak ako sa mga anak ko before. So, ang laki ng pakinabang, ano. So, this time, dahil nag-retire tayo, kailangan natin itong i-update. Ano ba itong mga update na ginawa ko? Bali, tatlo ang concern ko mga mothers sa PhilHealth ko. Una, yung nagpa-update tayo ng ating records at saka ng ating contribution sa PhilHealth. And then pangalawa, yung sa husband ko, sinama ko siya sa akin kasi matagal na siya hindi naghuhulog, no? Mula nung tumigil siya sa trabaho, nag-resign siya. So, ang tagal, wala siyang contribution. And then, binarify sa PhilHealth yung kanyang records. Imagine mga mothers, 10 years siyang na-employ dun sa company na yon. 6 months lang ang remittance sila. So, di ba? So, nakakadismaya. So, sabi doon, pwede naman daw yun. Dahil ako ang nag-contribute na matagal, and then husband ko naman siya, i-carry ko na lang siya. So, ayun, sinama ko siya sa aking dependents. Ang sa dependents nga pala mga mothers, ang dependent niyo ay dapat sa mga anak below 20 years old. And then yung husband pwede. So yun inayos ko na po yun. And then, yung pangatlo po ay yung ma-register tayo sa PhilHealth ng lifetime kasi retired na po tayo. Yun. Okay, so ano ba ang mga hininging papers, no, sa akin? Start tayo ulit sa updating, no, ng records natin. Okay, yung sa updating records, nagpunta ako ng San Jose, sa City Hall ng San Jose, and then sinabi nila sa akin na pumunta ako sa Santa Maria.
Yung Santa Maria, andun yung bagong PhilHealth office. So doon ako tinuro. So ano yung dala-dala kong ano doon, mga papeles. Siyempre, yung information, PhilHealth information record. Nag-fill up ako ng info. And then, nag-submit ako para sa updating po ito po, nag-submit ako ng service record galing sa school namin dahil retired tayo. Yung service record mula kung kailan ka na-employed hanggang sa pag-retire mo. Ayun, so hihingi ka sa staff noon. And then pangalawa, hiningan din nila ako ng voucher, ng GSI's voucher na nakalagay doon na retired. Para ma-stop na po yun, ibig sabihin ka na nagko-contribute and then i-member ka nila lifetime. So, anong nangyari sa akin, iba yung i-submit kong voucher, yung tentative computation lang pero wala nakalagay na retired sa ibaba. So, pinagsasubmit pa nila ako or i-email ko na lang, yun na lang ang kulang ko doon. Okay, so, yun nga. And then, syempre yung aking, dahil hindi pa updated yung aking ID, sinurrender ko yung luma kong ID, bali number lang nun, number lang ng PhilHealth, and then binigyan ako ng bagong ID. And then mga mothers, isa pa yung senior citizens card, dapat meron na po kayo. Ipapaserox po yun at isasubmit po doon sa PhilHealth office. Pala mga mothers, sa pagpapa-update po ng ating PhilHealth records, makikita po yun kapag binuksan po yung records po ninyo, makikita kung kompleto po yung inyong contribution. No? Sa kaso ko po, retired ako, kompleto naman yung remittance nila, and nagpakita naman ako doon ng tawag dito, ng contribution, pero kulang pa din, no? Kaya nga tayo nag-update. So, may kulang pa rin sa contribution ng DepEd sa PhilHealth, no? So, ang nakalagay doon sa akin ay hanggang June, no? June 2022. Hanggang doon lang yung contribution na na-remit sa PhilHealth. So, may kulang pa na from July to December kasi 2022 kasi nag-retired ako January 5, 2023. So, kailangan pa nila yung records from July to December. So, isa pa pala yung sa hiningi sa akin at nagpa-certified pa ako sa school namin na sila po ay nag-remit. So, binigyan po ako ng certification of contribution from July to December, and then yun din po ay sinubmit ko sa PhilHealth kasi isa rin po yun sa hiningi sa akin sa pag-update po ng ating records sa PhilHealth. Ayan po mga mothers. So, yun po yun sa updating. Okay po. Pangalawa po, dun po tayo sa sa membership ng husband ko. Ayan. So, yun nga, dahil si husband ay hindi na nag-resign sa trabaho, way back 2005 pa, nag-resign, na-cut off po yung contribution niya. So, bali 10 years po siya na-employed sa company na yun, and hindi siya nakapagulog na dahil nagkaroon po siya ng ibang trabaho. So, anong nangyari? Hindi niya nahulugan yung PhilHealth niya. Then, nung verify sa computer, bali, 6 na buwan lang mga mothers ang contribution. So, imagine, bakit naman kaya ganun yung company nila, no? So, na-employed ng 10 years, tapos 6 months lang yung contribution, napakasaklapan mo. Kaya, nag-decide ako na i-carry na lang siya sa pangalan ko. So, ano ang kailangan para maisama siya sa, sa pangalan ko, na dependent. So, ang lalabas dependent. So, syempre, mga mothers, hiningi yung kanyang SSS ID or any valid ID, no? Any valid ID, SSS, tax account number, driver's license kung meron. Ayun. So, and then pinag-fill up din ako ng form tungkol sa kanya. And dahil hindi ko siya kasama na naglakad, hiningin ako ng letter of authorization. So, buwawa yung mister ko ng letter of authorization, pirmado niya, and then nagpadala siya ng ID. Ayun. And then, last, yung siyempre yung marriage contract. Anong kaugnayan mo dun sa tao? So, marriage contract, ang hiningi sa akin, ID niya, letter of authorization, and yung information tungkol sa kanya. So, yun po yung second issue natin, no? Okay, pangatlo, yung lifetime membership, no? Dahil nga nagpa-plan ako na magpa-hospital, meron tayong ipapagamot, ayan. So, kaya talagang tinutukan ko ito para magamit natin. Una, retire tayo, wala na tayong sweldo, di ba? So, malaking bagay ito, magagamit natin to sa hospitalization. So, para ma-qualify na maging lifetime member, lifetime dependent ng PhilHealth, need nyo pong mag-submit ng
proof na kayo po ay nag-retired na. So yun nga po ang hinihingi sa akin. Yung service record ko, tapos yung voucher galing sa GSIS na nakalagay po dun sa baba na retired. So isasabit po yun dun. Plus yung Xerox copy ng senior citizens card. Isasabit po sa PhilHealth. So yun po mga mothers and viewers. Sana po nakatulong po sa inyo tungkol po dito sa nilalakad natin na PhilHealth, or kayo kung may concern po kayo, dumirekta na po kayo sa office ng PhilHealth na pinakamalapit po sa inyo para direct po yung pakikipag-usap ninyo. Okay. So sa akin naman, yung kulang ko, binigyan ako ng email address kung saan ako ipapadala yon o isa-send yung kulang ko na voucher na may nakalagay na retired. Doon lang naman ang kulang ko, okay na siya. Hindi na, nakita ko na rin yung aking MDR or yung member data record. So meron na ako. Binigyan ako doon sa PhilHealth office, at gagamitin natin ito mga mothers sa pagpapa-hospital natin, or kung magpapa-hospital kayo, let's say may sakit po kayo. Ayan, so yun po ipapakita doon. So lalabas po doon sa MDR dito mga mothers, lalabas po dyan ang inyong record. Hingi po kayo nun sa PhilHealth. Yeah, so malalabas po dyan yung independent. Sino-sino ang dependent ninyo. Ako, bale, 3. Yung kambal ko kasi 19 years old pa lang. So nakaano pa sila dito. But after 20 years old, no, hindi na sila qualified. Parang tax. After 18 years old, hindi na. Okay, tapos yung husband ko naman, ayan, yun ang nilakad ko. Andito na siya, nakalagay na dito sa aking dependent. So yun. Yun mga mothers, ang aking sharing sa inyo at mahalagang impormasyon tungkol po dito sa PhilHealth. So kahit hindi po kayo retired or may mga inaayos po kayo, may concern po kayo, bago pa lang po kayo, pwede po kayong dumirekta sa PhilHealth. Meron ako na-encounter doon kanina sa mga bago. Ayan, narinig ko ito doon kanina. Sa mga bago, now, let's say, nag-a-apply pa lang ho kayo ng trabaho at hindi pa ho kayo natatanggap sa trabaho. Hindi pa rin ho kayo pwedeng kumuha ng PhilHealth number. Ayan. So, maliwanag po na let's say, nag-apply kayo at natanggap kayo at pumapasok na kayo, hihingan po kayo ng proof na kayo ay pumapasok at tanggap na, maaring payslip or certificate of employment, para bigyan po kayo ng bagong membership card or yung bagong ID o lifetime ID ninyo na gagamitin ninyo para sa sarili niyo. So hindi pala pwede pa mag-apply ng PhilHealth number ang hindi pa nakakapasok ng trabaho. Kasi ano nga naman ang contribution, di po ba? So sana mga mothers and viewers and mga ka-explorer, naging informative po itong share ko sa inyo. So hanggang dito na lamang po yung ating vlog. Sana nakatulong sa inyo ng mabuti. At comment down below kung meron po kayong concern. Baka sakaling masagot natin, no? Sa abot ng ating kakayahan. So, end po natin itong vlog natin mga mothers. Medyo mahaba-haba na rin. So, paalam po sa inyo lahat. Bye! See you again in my next vlog. Please don't forget to like and subscribe mga mothers para dumami-dami naman yung ating mga what's our. Okay, so, bye! See you again in my next vlog.